Okay, as a part of CBC, so complete blood count. Okay? Diyan natin makikita si white blood cells, si red blood cells, si platelets. Sino pa? Yan lang? Yan lang. Okay. Pero what is the difference between low blood and anemic? Sinabi ko na to. Ano ang low blood? Mababa ang dugo. Ang anemic? Walang dugo. Oy, walang dugo. Wala nang dugo. Kulang sa dugo. Kulang. Kaya ang low blood? Mababa. Mababa. Ang anemic? Kulang. Kulang sa dugo. So, ganito yan ha. Pag low blood, ibig sabihin, ang pressure po ninyo umaabot ng 90/60. Okay? Pag ang pressure mo nasa 80, 90/60 or 65, ibig sabihin, ikaw ay low blood. Pero kapag ikaw naman ay anemic, hindi naman po yun sa presyon. Ito naman po, ibig sabihin nun, mababa si hemoglobin. Saan matatagpuan si hemoglobin? Nakuha nyo na? ID mo? Saan? Sa dugo. Sa red blood cells po natin. For example, ito yung cells mo. Example lang ha. Sa loob ng cells natin, merong tinatawag na hemoglobin. Ang hemoglobin ay nagdadala ng oxygen sa loob ng ating cells. Kaya pag ikaw anemic, ibig sabihin po nun, ang hemoglobin mo ay mababa. Pero ang tanong, gaano ba kadami ang iyong dugo sa loob ng katawan mo? 130. 136 liter? 130. Yes. Ang blood natin ay 5 to 6 liter. Pero gaano kadami ang white blood cells natin kung nagpapa-CBC kayong lahat? I don't know. Diba sa ano natin, sa blood chem, ang unang page, yun yung mga sakit. Tama? Yung mga uric, cholesterol, LDL, HDL, triglyceride, yun yung nasa first page. Pero, pag nagpa-CBC ka, nandun yun sa second page. Doon nyo makikita si hemoglobin, si potassium, si sodium, si calcium, or kaya si iron. Pinapacheck po ninyo or hindi po? Pinapacheck. Pinapacheck ninyo. So, ibig sabihin, alam nyo na to. Ngayon ang white blood cells po natin, ang dami po niyan ay nasa 4,000 until 11,000. Yan lang kadami ang white blood cells mo. Pero, pag ang white blood cells ay mataas at ang red blood cells ay mababa, ibig sabihin ikaw ay anemic. nung anemic na naman. Sabi ko, anemic, hemoglobin. Anemic na naman. Ha? Mababa. Kapag mataas ang white blood cells mo at mababa ang red blood cells mo, ibig sabihin ikaw ay? Baka mali na naman eh. Hindi ko ba alam sa inyo kung nagkakaintindihan ba tayo dito o hindi eh. Okay? Ngayon, ang pinaka-critical dyan, alin? Critical high blood. Ha? Noon. Diba ang low blood at anemic, same sila yan ng sintomas. Kung ano yung nararamdaman mo kapag ikaw ay low blood, ganun din po si anemic. Pero kung tutusin, Mami Sir, kailangan
ito laging normal. Kasi pag may isa dyan, pwede ka nang mag-turn into Leukemia. hindi ko ba alam Baka kung mali na naman. tayo dito eh. Pwede ka nang Baka mali na naman. ng sakit sa dugo. Leukemia. Yes, pwede na yun mangyari. Kaya kailangan ang red blood cells natin, kailangan lagi yan normal. Ngayon, gaano naman kataas ang platelets naman natin? Nakakalimutan ko na. Ang platelets natin ay umaabot po ng 150,000 until 400,000 platelets. Ganyan siya karami. Ngayon, for example, ako ay nag-donate ng dugo. Ilan kaya mababawas sa 5 to 6 liter ko na dugo? Mga 500 cc. Yes, 450 to 500 millimeter. Okay? Ganon lang kadami yung dugo na nababawas sa'yo kapag ikaw ay nagdo-donate. Pero hindi ka pwedeng mag-donate kapag ang dugo mo ay malapot ha. Hindi mo yun pwede. Hindi ka kukuhanan ng dugo kapag ang dugo mo malapot. Pero kapag ang dugo mo is low alkaline condition, pwede kang mag-donate ng dugo. Okay? Ngayon, sa CBC natin, Mami Sir, kailangan nitong i-monitor. Ngayon, tapos na tayo sa CBC. Paano nyo naman, ano naman ang normal ng heartbeat ng tao? Ha? 80 to 100? Okay, kayo mo? Diba sa presyon, 120 over 80? Ang 80 ay? Heart to. Ito ay? Blood. Okay? Pag ang heartbeat mo ay umabot ng 50 to 60, hindi na yun normal. Okay? Normal is 80 to 100. Yan ang normal. Okay? Alam nyo na kung paano mag-check ng blood chem. Kung nakalimutan nyo na. Nakalimutan na nila. Paano kapag ang blood chem mo umabot ng 4.1? Paano mo siya i-convert? Ito, i-convert mo ng times 18. Kung ano yung result, yun yung converted na blood chem po ninyo. Ang blood chem, Mami Sir, simple lang yan basahin. Basta alam mo yung reference value nang nandoon sa result ninyo. Yung iba kasi, hindi tugma yung reference value. Yung iba, masyadong mababa. Yung iba naman, matatakas. Ngayon, sa blood chem, Mami Sir, kung tutusin, pag naka-circle kasi, ibig sabihin nun, mataas. Diba? Nakalagay doon, circle. Tapos arrow, tapos may arrow pababa. Ganyan ang blood chem nyo, hindi. May part na naka-circle na kulay red. Yung iba naman, naka-circle na mayroon siyang arrow. Ngayon, pag nagtatake po kayo ng medicine, make sure na in proper or proper recommendation ang pag-inom ninyo ng gamot. Kasi yung iba, pag nagtatake ng gamot, for example, ang gamot mo ngayong umaga, ngayong alas 10. Paano kapag tapos na yung alas 10, alas 12 na, hindi mo na take, iti-take mo pa ba o hindi na? Iti-take. Iti-take mo pa din? Siyempre, Pag nakakalimutan. nakalimutan mo, iti-take mo, hindi. Iti-take. Hindi. Iti-take mo pag Ha? nakakalimutan.
Hindi mo na-take? Tinitake mo pa din. Ha? Oo. Ganito yan. Pag proper recommendation, yung medicine po ninyo, kailangan yung time talaga. Pag ikaw, lumampas ka na within 2 hours, hindi mo na yun pwedeng i-take ulit. Ganon? Oo, pag lumampas ka na ng 2 hours, yung iba kasi kahit lampas na ng 3 hours, sinitake pa din nila. Kailangan ang gamot improper. Proper talaga ang pag-inom mo. Kasi pag hindi proper ang taking medicine mo, nabuhay na nagkakaroon ka ng insomnia. Santa Ines. Alam niyo yung insomnia? Yes. Pag hindi proper ang pag-take mo ng gamot, nagkakaroon ka ng insomnia o nahihirapan kang makatulog. Doon na nag-i-start na. Pwede ding mag-cause into problem sa kidney natin kapag improper ka na mag-take po ng gamot. Kaya kailangan pag nag-take kayo proper. Pero tapos na o bukas na lang. Tapos na. Tinapos ko lang talaga yan sa inyo eh. Okay? Ayan po, gusto po yung therapy po ninyo. So, babalik po ba? Pag bumalik? Okay. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. God bless you po and